Nagmulat si Chinchin at napagtantong nakabitin siya sa gilid ng bangin. Sumigaw siya agad ng saklolo. Ngunit sa itaas ay matarik na bangin. Sa ibaba naman ay walang katapusang dagat. At malapit nang mabali ang sanga na kanyang hawak. Sa kabutihang palad, napahawak si Chinchin sa bato sa oras. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa ibaba at sinubukang umakyat. Dahil sa sanggol sa kanyang sinapupunan, kailangang mabuhay si Chinchin. Sa wakas ay nakasampa siya sa isang nakaumbok na bato. Ito ay nakatulong sa kanya para makahinga ng maayos. Sinabi ni Chinchin sa sarili na kumalma. At maniwala na darating ang asawa at matalik na kaibigan para iligtas siya. Ngunit hindi niya inasahan na ang mismong asawa at kaibigan ang naglason sa kanya. At itinapon siya sa bangin. Layunin nila ang agawin ng kanyang kumpanya at ari-arian. Subalit hindi nila inakala na buhay pa si Chinchin. Sa sandaling iyon, siya ay muling nagising dahil sa ulan. Uminom siya ng ilang patak ng tubig ulan para labanan ang gutom. At naisip niya na ang kanyang matalik na kaibigan at asawa ay nahulog sa bangin. Ngunit bigla niyang naalala ang nakaraan. Pagdating sa puntong ito, biglang nagising si Chinchin sa katotohanan. Hindi niya inakala na ang 2 taong pinagkatiwalaan niya ay gustong siyang patayin. Ngunit wala siyang oras para masaktan. Dahil mayroon pa siyang kapatid na babae sa bahay. Hinayaan nilang saktan si Chinchin. Hindi rin nila palalampasin ang kapatid niyang babae. Ngayon, dinala ni Xiao, ang asawa ni Chinchin, ang altar nito sa pulong ng konseho. At nagkunwaring umiiyak na pumanaw na si Chinchin. Pinayuhan siya ng tusong babae na maging matatag. Dahil ulila na si Chinchin at may maliit pa siyang kapatid. Si Xiao na lamang ang natitirang sandigan ng pamilya Jiang. Kailangan niyang maging matatag at pamunuan ng kumpanya. Sa puntong ito, hindi na nagkunwari si Xiao. Pinaboto niya ang mga shareholder. Kung ipagkakatiwala nila sa kanya ang kumpanya. Sa eksaktong sandaling ito, dumating ng husto ang kapatid ni Chinchin na si Ana. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na pumayag na isali ng Jiang Group. Hindi pa natin alam kung buhay o patay ang ate ko. Anong ginagawa ninyo? Agad na nagkunwari si Xiao na siya ang may kasalanan. Pero hindi basta-basta si Ana. Sinabi niya kay Xiao na imbes na umiyak, hanapin niya ang asawa niya. Pero dahil sa bagyo na may lakas na level 7, tumanggi agad si Xiao. At sinabing natatakot siyang may masamang mangyari. Pero hindi pinansin ni Ana ang mga sinabi niya. Hindi ka hahanap, di ba? Sige, ako na ang hahanap sa kanya. Pagkatapos, agad namang tumawag si Ana ng search party. Sa puntong ito, gutom na si Chinchin. Nang tumingala siya, nakita niya ang mga ligaw na prutas sa puno. Sinubukan niyang abutin pero hindi pa rin maabot. Sa huli, pinutol niya ang kanyang sinturon at binali ang sanga. Dahil dito, nakakuha siya ng kaunting lakas. Napansin niyang lumuluwag ang maliliit na bato dahil sa ulan. Si Chinchin ay hindi maupo habang naghihintay na mamatay. Ngunit puno ng bato sa ibaba. Tiyak na mamamatay kung tumalon. Walang ibang paraan si Chinchin kundi umakyat. Nakita niya ang mga baging sa di kalayuan, kaya mabilis siyang umakyat. Puno ng dugo ang kanyang mga kamay, halos hindi na niya makayanan. Sa sandaling iyon, biglang sumakit ang kanyang tiyan. Habang si Xiao ay nagmamasid sa bawat kilos ni Ana sa pamamagitan ng kamera. Sigurado si Ana na buhay pa si Chinchin. At pinaghihinalaan niyang may kinalaman si Xiao sa pagkawala ni Chinchin. Nang makita nilang determinado si Ana sa hinala niya. Sige, kung ganun. Nagpas siyang dalhin na lang din nila si Ana sa impyerno kasama ni Chinchin. Kinabukasan, hinanap ni Xiao si Ana at biglang lumuhad. At sinabing may personal siyang dahilan kung bakit siya nagkagulo sa pulong. Ngayon ay sasamahan niya si Ana sa bundok para hanapin si Chinchin. Pagkatapos, sabay silang umakyat ng bundok. Inutusan ni Ana ang lahat na maghiwa-hiwalay at maghanap. Palawakin ang saklaw. Ito ay nagpagalit kay Xiao. Inutusan niya si Yoyo na hadlangan ng assistant na sumusunod kay Ana. Para magkaroon siya ng pagkakataong saktan si Ana. Samantala, si Chinchin ay nakabitin pa rin sa bangin. Nagpahinga muna siya sandali bago muling umakyat. Pagtingala niya ay may natuklasan siyang kuweba. Nagbigay ito sa kanya ng pag-asa. Pinilit niyang umakyat pa. Ngunit napansin niyang pailes ang labasan sa itaas. Dahil sa anak sa kanyang sinapupunan, hindi siya makapasok. Kaya pinilit niyang sipain ng malakas. Sa wakas, nakapasok din si Chinchin sa kuweba. Ngunit pagkatapos ay bigla siyang nanginig sa lamig. Kung magpapatuloy ito, malapit ka nang mamatay sa lamig. Kaya't nagsimula siyang magsuklay ng kahoy para magsunog.
Nang makiyang apoy, bigla niyang naalala na maaaring maakit ang atensyon ng usok. Kaya mabilis niyang pinalabas ang usok. Natuklasan ni Ana ang usok sa pader ng bato. Ngunit sa sandaling iyon, binuhat na ni Xiao ang isang malaking bato. Mamatay ka.